Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong pag-usapan na naman ngayon tungkol na naman ito sa hot issue. Walang iba kundi si Bato de la Rosa. Well, meron pala siyang tatlong option eh. Isa ay yung sinabi dito ni Claire Castro na pwede daw siya magtatago or pwede siyang tumakbo dahil marami siyang koneksyon. We're talking about Bato. Marami daw siyang koneksyon sa Pilipinas at pwede niyang takbuhan ang Interpol at ICC. Well, ito naman sa pangalawang clip na hiram din natin kay Attorney Bueno. Magaling na attorney ito. Isang lecturer ito, magaling din to. At sabi niya ay dalawang choice ni Bato. It's either surrender to ICC or extradition. So alin ba talaga dito sa tatlo ang puntahan ni Bato? Sa palagay ko ay yung tumakbo siya tapos magtago sa likod ng bato, 'di ba? Ng malaking bato na kasing hugis ng kanyang ulo. 'Di ba? Maraming kahugis na bato ang ulo ni Bato eh. Kaya hindi siya mapansin kasi magkahugis ang bato sa ulo niya parang camouflage lang na pugita, 'di ba? Mga kababayan. Okay, so ito na naman. Biglang nawawala si Bato eh. Nagtataka ang lahat, wala siyang press release. Wala siyang interview, wala lahat. Katulad ito, deja vu sa nangyayari noong araw na hinuli si Digong na biglang naglaho si Bato de la Rosa ng 2 linggo at absent sa Senado. At nang makita niya na tahimik na, wala na ang Interpol, tsaka siya lumabas. Ay, naku Bato. Talaga naman sabi ko nga, kapag ang mga pag-usapan na Interpol at ICC, talagang kakabuk ang dibdib niyan eh. Yung mga daga sa dibdib niya ang lalaki na eh. At diyan talaga manghihina yung tuhod ni Bato kapag ICC at Interpol na sabihin. Lalo na sabihin ni Trillanes na papunta na ang Interpol. Ay naku, grabe talaga ang nervyos ni Bato diyan. Okay, so di natin patatagalin atin ng pakinggan ang ating magandang attorney ng PCO, Presidential Commission Office. Walang iba kundi si Attorney Claire Castro. Yan ay galing sa ICZ. Siyempre, naman, huwag muna nating i-share kung may tumawag man o hindi. Diba? Nagkakataon lang talaga, no? Hindi ko alam. Nagkakataon lang pag may ganito mga issue. Okay, so sa hindi nakakaalam kung anong sinabi dito ni Attorney Claire, biglang may tumawag sa kanya, sa kanyang live. May tumawag at walang iba kundi ICC yung tumawag. Kaya sabi niya, ICC. At hindi niya alam kung bakit tumawag. At ganun din ang nangyari noon sa panahon ni Digong, nang hulihin yun. May tumawag din sa live show ni Claire Castro. ICC pa rin. Kaya sabi ni Claire na, wag muna natin i-share. Di ba? Okay, so talagang on a hot seat na si Bato. Hot seat. Mainit na mainit talaga. Si Bato ngayon, grabe. Napakalaging problema niyan. Napakalaging problema talaga. Ay, siguro aatakihin sa puso yan si Bato. Lalo na kapag sabihin na meron ng Interpol na naghahanap sa kanya ngayon. Talagang napalaking problema yan. Bakit naman kasi sumama pa siya sa plano ni Digong na napakalaking tukhangan sa buong mundo? Ay, sa buong Pilipinas, di ba? Mga kababayan, grabe, kung may isip ka, mag-resign ka na lang kaysa sumugi ka ng 30,000 kaluluwa, di ba? Grabe ng mga tao to. Grabe, walang takot sa Diyos. Grabe. Okay, balik tayo kay Claire Castro. Bigla may tumatawag pagka medyo critical. Gusto ni Senator Bato ang mag-post yata sa kanya at mag-serve ng warrant si Senator Trillanes, di ba? Anyway, pakinggan muna natin ito mga Clear, kayo talaga. I-remind natin sa sarili natin kung gaano ba katapang at gaano ba ka-ready si Senator Bato pagdating dito. Okay? Sige, let's go. Ay, hindi ba? Okay. Hindi pa natapos yung news tuloy kasi naman may tumawag eh. Nasaan ako? Oh, Bato, kung nanonood ka ngayon kay Claire Castro, yung tumawag, ICC yun ICC. Ayan. So malaki na ba yung daga? Malaki na ba yung daga sa dibdib, no? Naghabulan siguro yung mga daga sa dibdib eh. Kalabog ng kalabog. Kaya ito na.
talagang para kang binuhusan ng tubig na malamig niyan. Tapos yung tuhod mo mangangatog, andin ihi ng ihi ka, tae ng tae ka, di ba? At hindi ka makakatulog niyan. Kaya sabi ni Bato, kaya ko namang magtago. Marami akong koneksyon. So ito nga yung ating tingnan ngayon sa merong nahagilap dito si Claire Castro na article na sinabi mismo ni Bato na kaya niyang magtago o tumakbo sa Interpol. Okay, palayo sa Interpol hindi tatakbo pamuntang Interpol. Okay, so ito yung video. Landfall ng isang bagyo kay Senator Bato de la Rosa at pwede ring granted na ang wish niya at sumunod na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kasi may wish siya na gusto niya mag-alaga kay dating Pangulong Duterte, di ba? Detention. Okay. Ulit nga. O nakakaisay pag Oo nga eh. Na-excite din ako pag may tumatawag sa akin. May kakaiba, di ba? May kakaibang nangyayari. Ha? O sige, tuloy. Habang nahaharap sa crimes against humanity. I can run. I can run. And I can use some connections. Ayan o. And still, justice is to no avail. And, ito nga, naman mga kaklira. Dati, March 13, 2025, I can run. I can run. And I can use some connections. My goodness, mga kaklir. Umamin siya na may connection siya. Yan yung ginamit niya noon nang magtago siya. Yun pa rin yun na connection. Meron talaga siyang tataguan. Meron siyang connection at meron na siyang nakahandang lungga kung saan doon siya magtatago. Kasi nga, alam niya na nauna na si Digong, ibig sabihin, siya mismo yung susunod. Kasi siya yung nag-execute ng tukhang eh. Si Digong lang ang nag-utos. Kaya silang dalawa ang talagang principal niyan. So ito sabi, I can run, and I can use some connection to hide. Yun ang sabi ni Bato. Napakalaki nitong Pilipinas. Ayan, sabi niya, malaki daw ang Pilipinas. Maliit na nga ang mundo eh. Kahit nga yung si Tebes, di ba, Ernie Tebes, malaki nga ang Pilipinas. Si Ernie Tebes, lumabas nga ng bansa, bakit nahuli pa? Ibig sabihin, maliit lang ang mundo. Napakakitid naman ang utak na ito. Talagang diyan mo masusukat ang utak. Bakit naman napasok pa ito sa Senado? Dapat nang nandyan sa Senado yung mga utak na magbigay ng ambag sa Pilipinas. Hindi yung utak ng away lang. Di ba mga kababayan? Ang dapat nandyan sa Senado at Kongreso ay yung mga magagaling na utak. Hindi yung utak na parang lang ba, high school, di ba? Elementary. Grabe, napakalaki daw ng Pilipinas. Malaki ang Pilipinas. Nahuli nga si yung sino ba yung Chinese na babae na Pilipina? Si Alice Go. Lumabas na ng Pilipinas, bakit nahuli? Kasi maliit nga lang ang mundo. Dahil sa meron na tayong Interpol, International Police, na uhuli sa'yo. Kung malaman na nandyan ka sa Malaysia, puntahan ka kaagad doon. Kaya maliit lang ang mundo. Napakaliit ng mundo. Hindi malaki. Sabi ni Bato, ang laki ng Pilipinas. Talagang walang utak. Anong malaki ang Pilipinas? Kapag gagamitin ng intelligence ngayon, madali kang matunton kasi online na lahat. Hindi katulad noon. Bato-bato. Ito yung sabi ng ama ko na little learning is dangerous. Kapag kunti lang ang kaalaman ng tao at may mga ginagawa siya ay napaka-dangerous niyan, mga kababayan. Kaya ito yung mga example niyan. Ang Senado ay parang laruan na lang ngayon eh. Parang playground dahil dito kinabato. Pinaglaruan nila ang Senado eh. Sila Soto ay seryoso para gawin ang trabaho. Sila naman, kasama si Marcoleta, si Cayetano, ay pinag-ano lang nila, ino-oppose nila ang mga ideya ng majority dahil sa gusto nilang paipal nga sila eh. Papapel, pabida-bida, di ba? Pabibi. Yung ganun, pasikat. Sumikat nga pero sunog naman. Di ba mga kababayan? Ay nako. Kailan pa kaya mawala yung mga DDS dyan sa Senado para suwabi na ang takbo ng gobyerno natin? Napakaano kasi kapag
palaging nag-aaway dyan, hindi wala nang magagawang maganda. Di ba mga kababayan? Dahil away ng away eh. Saan pupunta ang direksyon ng Pilipinas kung ganun? Na hindi magkaisa. Dahil nga merong gustong aagaw, marami ang gustong magpresidente na mga DDS, naglalaway kay PBBM. Ayan ang katotohanan. Okay, so meron tayong pangalawang clip. Courtesy dito ni Attorney Bueno. Believe din ako dito kay Attorney Bueno kapag nag-explain, klarong-klaro. Kaya pakinggan natin to kasi marami ang nagkakamali at ina-apply nila ang batas ng extradition. Pero hindi pala extradition yung gagawin ng ICC, kundi request to surrender bato. Walang extradition kasi hindi naman pala estado ang ICC. Ang extradition ay state to state pala yan. Ang ICC ay International Criminal Court. Korte yan na pang-international at hindi siya bansa. Kaya hindi applicable ang extradition. At wala rin tayong extradition treaty with Netherlands. Kaya ang request dito sa warrant ng ICC ay surrender bato de la Rosa. Wala na. Tapos na. Kasi international court ang ang ICC at hindi siya estado kaya hindi siya makapag-request ng extradition. Yun pala. Kaya pakinggan natin kay Attorney Bueno, napakagaling na explanation to. Ang extradition ay ang paglipat ng akusado sa ibang bansa. State to state ang usapan dito, mga amigos, mga amigas. Pero sa International Criminal Court or ICC, ang akusado ay nililipat sa pandaigdigang hukuman doon sa International Criminal Court. Ayan, so inilipat sa isang korte, hindi sa isang bansa. So klarong-klaro pala sa batas na ang extradition ay applicable sa state-to-state request at hindi ng criminal court or isang korte na international. So dito pala, yung pala ginawa kay Digong ay walang walang sinabi na sinurrender daw natin ang soberenya. Wala, kasi hindi state to state ang request pala noon, kundi surrender Digong, hindi pala yun extradition. Kaya binabaluktot nila ang batas eh. Sinasabi nila sa taong bayan yung extradition para magagalit ang taong bayan. Yun pala, ay yung kay Digong ay hindi yun extradition, kundi yun ay surrender request of ICC to the Philippine government. So klarong-klaro dito, in-explain. Dito ko lang nalaman kay Attorney Bueno na hindi pala extradition yung ginawa kay Digong eh. Pinapalabas lang ng kakampi ni Digong na extradition daw yun. Hindi pala, surrender lang pala eh. I-surrender lang, yun ang request. At hindi extradition dahil hindi nga isang bansa, hindi isang estado ang ICC, kundi isa lamang itong International Court na nakabase sa The Hague, Netherlands. Okay, balik tayo kay idol ko na to ngayon, si Attorney Bueno. Sabihin, yung akusado galing sa Pilipinas, isinusurrender doon sa International Tribunal, sa ICC, hindi sa isang bansa. Maliwanag yan. So, ang ICC, ang applicable law dyan, yung RA 9851, yung kung tawagin natin na Philippine Law on Crimes Against Humanity. Dahil ang ICC po ay hindi isang bansa, hindi bansa ang ICC, ang PD 1069, yung Philippine Extradition Law na nag-uutos na dumaan sa lokal na korte ang proseso, ay hindi po direktang applicable sa kaso ni Bato de la Rosa. Ulitin ko, hindi po applicable ang extradition law sa kaso ni Bato de la Rosa. Okay. Dito kasi pumapasok yung pinakamahalagang batas ng Pilipinas sa usaping ito. Ito yung Republic Act 9851. Republic Act 9851 ay ang batas na nagpapatupad ng mga prinsipyo
ng International Criminal Court sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung Section 17 nito ang nagtatakda ng authority para sa paglilipat ng isang akusado mula sa Pilipinas papunta doon sa International Criminal Court. Yan po yung International Tribunal. Walang extradition treaty ang Pilipinas at ang Netherlands. Ngunit hindi ito mahalaga dahil ang basehan ng transfer ay surrender sa ICC, hindi extradition. Ayan, so hindi na pala ito dadaan, mga kababayan. Ito kasi ang palagi sinasabi nila, Attorney Turon, yung attorney ni Kibuloy na Palpakis, na dapat dadaan daw muna sa local court ang kaso bago daw ipadala sa dahig. Hindi na pala eh. Dahil hindi naman pala extradition yan. Kapag extradition ang ginamit, ay dadaan talaga sa dahil yan ang batas ng extradition. Dadaan mo na sa local na korte. Halimbawa si Digong sa Davao, dadaan mo na yun sa Davao. Pero hindi pala surrender lang pala yung yung request ng ICC. Dahil hindi nga pwedeng extradition treaty kasi wala tayong treaty with Netherlands at hindi rin estado ang ICC kundi isa lamang itong International Criminal Court. Napakagaling ni Attorney Bueno Kudos kay Attorney Bueno. Pwede nyo ring bisitahin yan sa kanyang channel, Attorney Bueno ang channel niya. Mga kompanyeros-kompanyeras tong mga intro niya mga kababayan. Okay, so huling parting words ni Attorney Bueno atin pakinggan. Sa bansa dahil ang Pilipinas at ang Netherlands na kung saan nandoon ang ICC ay walang extradition treaty. Okay? Maliwanag yan wala tayong extradition treaty sa nila. Okay, so yan ang maliwanag na paliwanag ni Attorney Bueno. Kaya sa choice pala na extradition or surrender, wala palang extradition. Ang choice lang pala ni Bato ay surrender. So Bato, narinig mo, surrender na. Pero si Bato ay may sariling ding choice. Yun yung he can run and hide. Yun ang sabi niya I can run and hide. I have some connections, sabi ni Bato. So yun na lang gawin mo Bato kung anong gusto ng puso mo. Diba? Dahil napakaduwag mo, ayaw mong samahan si Digong Si Digong matapang na hinarap yung sentensya niya Ikaw takbo ng takbo ka, pareho naman kayo na mastermind ng tukhang. Tapos tatakbo ka ngayon, lalong lalaki ang kasalanan mo niyan. Iba ka maano ka pa, di ba? Dead or alive ka pa na wanted kapag takbo ng takbo ka. Nako, Bato the running man. Ang yung iba nga na vlog si Bato ay isang fugitive. Yun ang vlog ng iba Kawawang Bato. Mabuti pa nga tayo ngayon. Kayo mga kababayan dyan, ka-Golden Boy, mabuti pa nga kayo At nakatawa pa kayo ngayon kahit wala kayong pera. Nakapag kwentuhan pa kayo ngayon at tumatawa pa kayo, di ba? Yung iba nakapag-inuman pa na kahit kulapo lang, okay na, di ba? Si Bato, napakaraming pera niyan mayaman yan Dahil kay Digong tapos ngayon, wala na siyang kaligayahan, di ba? Anin niya ang pera, tago ng tago. Hindi siya pwedeng mag-grocery. Dahil sa uhulihin siya kasi fugitive na siya kapag na-serve na yung warrant of arrest tapos takbo ng takbo siya hindi nagpapakita. Mangyari niyan, fugitive na siya katulad siya kay Ernie Tibes. At kahit siya magtago, napakaliit pala ng utak ni Bato, Sabi niya, ang laki-laki ng Pilipinas, hindi ako matagpuan. Ang laki-laki Ernie Tibes nga, pumunta ng Indonesia ay nahuli pa rin. Ganon din si Alice Go. Dumaan ng di ba, ng Zamboanga papuntang Sabah, Indonesia, Malaysia, kung saan-saan. Pero nahuli pa rin. Dahil sa ang buong mundo ngayon ay interconnected na. World Wide Web na tayo ngayon. At meron tayong international police na kahit saang bansa ay pwede tayong tumawag at humingi ng tulong sa Interpol. At doon hulihin ka doon kahit saan ka tatakbo na bansa. Kaya hindi malaki ang mundo ngayon, Bato. Ang mundo ngayon ay napakaliit na lamang. Dahil sa internet. Dahil sa World Wide Web na yan. Okay, ako'y magpaalam na mga kababayan. Pag-i-comment na lang sa inyong
comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong. Maraming salamat at ingat ang lahat.